Ay salamat. Sa haba ng panahon ng aking pananatili sa abroad, pagtatrabaho, ngayon nakabalik na rin ako sa ating sariling bayan. At ngayon, namalitaan ko, ngayon, mayroon palang pinamana sa akin ng aking mga ninong na isang malapad na lupain. At kailangan ko magkita, at kapag nagkataon, hindi na ako babalik sa abroad. Pagyayamanin ko na lamang ang mga lupang ipinamana sa akin ng aking mga ninuno. Kuya, andito ka na po pala. Kapatid ko. Nabalitaan po ako na yung pag-aari daw po nating lupa dyan sa kabilang po, may nagbabakod na daw po. Si Mr. Mondragon daw po. Ano? Kailan pa? Kailan pa nila binakuran ang lupa natin? Nung nakaraang araw lang po, kuya, may nagbalita po sa akin. Kung ganon, anong ginawa ninyo? Pinagsabihan nyo ba? Pinagsabihan ko po, kaso po matapang po siya. Hindi maaari yan. Ang lupa natin ay hindi maaaring kunin ng kahit na sino. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Pero kuya, mga bandido po sila, may mga baril po silang dala. Kahit pa may mga baril sila, hindi ako natatakot. Hindi ko maaaring ibigay na lamang ng ganon ang lupang minana natin sa ating mga ninuno. Hindi maaari ito. Hindi ko maaaring basta na lamang ganon ibibigay ang mga lupang minana ko sa ating mga ninuno. Kailangan may gagawin akong paraan. Hindi ako natatakot. Mag-iisip ko ng paraan. Busing! Busing! Umuwi ka na pala. Galing ibang bansa. Nakita ko si Mondragon. Yung lupa nyo doon, nakalahati. Balita ko, babakura na daw. Balita ko, mayroon daw silang mga baril. Meron. May mga armado sila, Busing. Anong gagawin natin ngayon? Malaki yung pinuno nila, Busing. Tawagin mo ang ilan nating mga tauhan. Tatapatan natin kung meron silang mga baril. Magdadala rin tayo ng baril. Kailangan natin ng armas, Busing. Okay, sige. Sabihin mo dun sa ilang ng mga tauhan natin, magdili siya ng baril. Sige, Busing. At dalhin din ngayon din. At pupunta natin yung grupo na yan. Saan tayo magtatakbuhan, Busing? O, dito na din, sige na. Puntahan mo yung mga tauhan natin iba. Magdilin siya ka ng baril. Kumuha ka ng baril. Bumili ng baril. Sige, Busing. Mga kasama, Oh, ano yun? makinig muna kayo. Bakit? Nandyan na pala si Busing galing ibang bansa. Nabalitaan ko yung lupa ni Busing. Kilala nyo? Oo. Si Mondragon. Babakura na daw. Sabi ni Busing, tawagin ko kayo at maghanda tayo ng mga armas. O, sige. Bakit tayo kukuha ang armas? Sabi ni Busing, kung bibili tayo. Ngayon na daw. Meron bang kausap na magbilang dyan ng armas? Yun nga yung problema natin. Kailangan natin sa lalong madaling panahon prepara tayo ng armas na dadalhin natin. Sige, meron akong kilala na pwede nating lapitan para makakuha tayo ng armas. Mapapalaban ba tayo dyan? Kasi nakita ng dalawang mata ko, ang grupo ni Mondragon may mga armas na dala. Saka hindi pwede yan. Porque may armas sila, ganyan ang gagawin nila sa atin. Parang nananakot yung gawa nila. Hindi pwede yun. Nagulat nga si Busing kasi galing ibang bansa tapos pag uwi niya, yun pa yung maabutan niya, binabakura na yung lupa. Di bale, walang problema yan. Papalaban na naman yung mga muscle natin. Tama. Tagal na tayong hindi nakakuha ng mga kalaban na ganyan. Baka may mga kunta kayo na pwede nating bilhan ng armas. Yung kunta ko, pwede yun. Kakusapin ko yun. Yung mahaba daw. Maba. Sige, Basat yung yung pambayad natin reglado, sigurado yung bibigyan tayo ng armas. Si Busing yung bahala niyan. Sige. Basta sabi sa akin, magtawag ng kasama at magdala ng armas. Tama yan. Okay, sige. Cool tayo dyan. Ang dugo ko. Para mapalaban naman tayo. Matagal na rin tayo hindi napapalaban ay. Ay, siyang pare. Ano? Sige, tayo. Hindi talaga ako makakapayag. Inay, hindi ako papayag na makuha na lang ganun-ganun lamang ang lupa na pinamanan nyo sa amin. Babaha ang dugo.
Lalabanan ko ang mga Mondragon na yan, tatay. Kuya, baka sa halip pong mapabuti po, mapasama ka po sa binabalak mo. Kapatid ko, galing ako sa ibang bansa. Sinakripisyo ko ang trabaho ko doon para lamang sa lupa natin. At hindi ko yun papayagan na basta na lamang ibibigay ng kahit kanino. Tadanak ang dugo kapag hindi nila tinigilan ang pagbabagod at pag-angkin sa lupa natin. Pero kuya, mga armado po sila. Anong laban mo po sa kanila? Huwag kang mag-alala, kapatid ko. Alam ko ang aking gagawin. Ipinatawag ko na ang ating mga tauhan ng mga nagbabantay sa lupa natin. At pinahanap ko na rin sila ng katapat na mga baril na kinakailangan kong gamitin. Kuya, pag-isipan mo po mabuti ang gagawin mo. Kasi po, baka ikaw ang mapatay nila o sila ang mapatay mo. Aking kapatid, kung kinakailangan bumuhos ang dugo ko sa lupa natin, matiyak ko lamang na hindi maagaw ang lupang minanapan natin sa ating mga ninuno. Kung mamamatay ako, sa inyo maiwan ang lupa. Para sa akin, kuya, natatakot po ako kasi kung anong mangyari po sa iyo, galing ka pa naman sa ibang bansa. Tapos ganito po ang mangyayari sa iyo. Aking kapatid, alam ko ang inaalala mo. Pero hindi natin po pwedeng ganon-ganon na lamang isusuko ang lupaing minanapan natin sa ating mga ninuno. Hindi ko papayagan yon. Ibinigay yun sa atin ng ama at ng ating ina. At yun ay hahadangan ko sino mang gustong umagaw ng lupang ito. Kuya, kung ano po ang desisyon mo, ikaw po ang bahala. Asa na kaya si Renz? Bossing, andito sila. na po yung mga pinatawag yung kasama natin. Mabuti naman dumating na kayo, Renz, Mark, Boss, magandang Gilbert, Joy. May problema tayo. Salamat. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil inalagaan ninyo ang ating lupa. Ang aming lupa na minana ko pa sa aking mga ninuno. Pinatawag ko kayo dahil nabalitaan ko sa aking kapatid at dito kay Renz na binabakuran na raw ng mga Mondragon ang bahagi ng ating lupa. At nabalitaan ko rin na marami silang mga tauhan at may mga baril. Yan ang dahilan kung bakit pinatawag ko kayo. Hindi natin papayagan na basta na lamang agawin ng mga Mondragon Tama. ang lupa. Matapatan natin sila. paglaban. Salamat. Bossing, Ayun. nasabi ko na din na kailangan natin ng armas. Okay, so mayroon na ba kayong pwedeng makunan? Bibili May tayo kung contact. kailangan. May kontak sila, bossing. Kontakin mo agad. Gilbert, kontakin mo agad at kung magkano sabihin mo lang. Mabayaran natin. Kumuha ka ng matataas na kalibang baril. Kung may Uzi, o Puro kunin mo mahaba yun. yun, boss. Puro mahabang Okay, sige. sinabi ko sa kanila. Kunin mo. At di bali nang dumami. Basta't makasiguro lamang tayo na hindi tayo maubusan. Bossing, Okay, boss. papayag ba kayo na ginaganyan-ganyan na lang kayo? Hindi tayo papayag. Hindi ako papayag. Sinabi ko sa aking kapatid, isinumpa ko, danak ang dugo. At kung kinakailang magbuwis ang buhay ko, alang-alang sa aking lupang minana. Tama yan, bossing. Huwag tayong magpapasindak sa kanila. Laban natin Okay. ang lupa. Salamat sa inyo. Bossing, hanggang kamatayan, Suporta. kasama mo kami. Suporta kami sa'yo, boss. Maraming salamat sa inyo. Labanan natin si Mondragon. Dudurugin natin si Mondragon. Dudurugin kung Labanan dudurugin. natin. Labanan natin. Yeah. Okay. Paglaban natin ang lupa. Sunod ka lang, kuya. Papa, babalik na po kami ng Amerika. Oh, Carla. Kasama ko po si Ate Roseanne. Talaga bang buo ng desisyon mong bumalik na ng Amerika? Opo. Anak, alam mo na siguro ang problema natin sa lupa natin na inaagaw ng mga Mondragon. At hindi ako papayag ng lupa na minana natin kay tatay at nanay ay makukuha na lamang ng kahit na sino. Kaya, anak ko, kung sakaling may mangyari sa akin at hindi papayag si Mondragon na isurrender hindi papayag si Mondragon sa aking pakiusap, magkakamatayan kami. At kung sakaling may mangyari sa akin, anak ko, tandaan mo, ang lupa ay inyo at huwag niyong papayagan na maagaw ng kahit na sino. Basta papa, mag-iingat na lang po kayo dito. Ano po kaya kung pabayaan nyo na lang yung lupang yun sa kanila? Para matapos na po ang gulo.
Anak ko, minana pa ng tatay at nanay natin ang lupang ito. At marami na ring mga panahon na gustong agawin ang lupa ng ating mga magulang. Pero hindi nila yun isinuko. At hindi ko rin yun isusuko. Pasensya ka na, anak ko. Hindi ko maaring pabayaan na mawala na lang ng gano'n ang lupa. Para sa inyo yon. Basta papa, mag-iingat na lang po kayo dito. Kala ingat ka rin doon, ingatan mo ang iyong sarili at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Baka sakaling magkita pa tayo ulit. Ayun na. Ingat kayo, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Sana magkita pa tayo ulit. Opo. Rose Ann, anong oras ba ang flight natin? Gabi, mga alas 12 ng ay madaling araw na din pala. Kasi magbibiyahe pa tayo ng papuntang airport. Tatagalan pa tayo, syempre ang traffic, di ba? Oo. Kaya tulog-tulog muna tayo dito sa kotse kasi grabe ang traffic naman ng mamaya. Mamayang gabi traffic na. Wala ka naman bang naiwan na gamit? Wala naman. Halos kompleto na kasi medyo matagal-tagal na tayo dun. Wala din tayong di nakapunta doon kaya dinala ko na lahat. Ma'am, saan kaya mag-check-in? Ang sabi kasi ng papa mo sa Makati, maganda rin daw doon at saka nandun na yung mga bantay para secure kayo. Oo kuya, doon na lang kami. Yun din naman ang utos ng papa. Okay, alright. Ito ma'am, wala na tong tulugan kasi non-stop talaga ang biyahe natin kasi mula Monteverde hanggang Makati. Medyo may pagkalayuan talaga kaya todo na tong biyahe natin, wala na tulugan. Chillax lang kayo dyan sa likod at tulog-tulog para pagdating doon sa airport may lakas na kayo kasi medyo malayo pa ang biyahe nyo. Basta ma'am, pag balik nyo, yung kalimutan yung size 9 ha. Siyempre tawag nito, hindi ko naman kayo makakalimutan din sa pagbalik nyo sa pagsundok, no? Nabangan ko yung size 9. Oo naman kumpre, sa katulad mong masipag. Hindi namin yun makakalimutan. Ay ma'am, ano pala, may tanong ko, paano na si senyorito maiwan dito? Akala ko kasama nyo. Susunod din siya kuya. Ibang klase, pasensya na kaya ma'am ha, at tismoso yung driver nyo. Papalamig-lamig lang po kami kuya doon. Kaso nag-aalala ako kay papa. Huwag kayong mag-alala sa papa mo ma'am at sisigurado ko sa inyo na nasa mabuti siyang kamay. Pakisabihan na rin kuya yung mga tauhan natin doon. Na wag nilang iiwan si papa. Opo ma'am. Ano yun? Huwag kang mag-alala at alagaan namin yung alagang sunrocks. Pati yung kuya mga hayop, alagaan niyo po kuya kasi po alagang-alaga po namin yun ni Carla. Okay, noted. Lagi po yung papaliguan. Tapos mamakain. Sige po ma'am. Huwag kalimutan ha.
3 hours na lang ang ating lalakbayin at Makati na. Eh, saan tayo magdi-dinner? Doon tayo sa sikat na restaurant, kuya. Sa restaurant ni Kuya Jomar. Oo. Ituro niyo lang po kung saan banda yun, ma'am, kasi hindi ko alam yung restaurant na yun. Sige po. Ma'am, mayroon na palang restaurant si Jomar. Akala ko si Kuya G lang. Meron, kuya. Sikat na sikat yan sa Makati. Wow, ha? Ano ba ang pinakauna nilang ano doon? Yung pinakamasarap na putahe doon? Yung number 1 ang in-order ng mga customer nila doon? Sisig, kuya. Ang ano nila doon, best seller. Kahit naman tama yan, ma'am. At favorito ko yung sisig. Sisig. Oo, favorito ko yung sisig na yan. At baka sisig lang din na ano, ma'am. Yung mayroon kasing sisig, puro tokwa lang eh. Eh, ka naman.